Ang Golden State magiging below sa tax threshold kapag si CP3 official nang binitawan ng Golden State, kasama pa doon ang possibility na hindi rin kunin ng Warriors ang team option nitong si Kevon Looney. May option kasi ang Golden State na hindi i-guaranteed ang contract nitong si Chris Paul at pakawalan sa free agency. Magkakaroon doon ng cap room ang Golden State, kaya nakakapagtaka na yung kay Klay dahil 3 taon lang ang hinihingi niya, hindi maibigay ng Warriors. Ang bird rights nitong si Klay ay nasa Golden State pa rin. Merong report doon na oras binitawan ng Warriors si Chris Paul ay Lakers ang pupuntahan niya, pero not necessarying hahabulin siya ng team dahil sa report walang support ang ibang front office official ng Lakers para papirmahin si Chris Paul. Ang reason kung bakit nadikit si CP3 sa Lakers ay dahil pa rin kay LeBron. May isa pa kasing CP3 ang papasok sa Lakers at posibleng maging assistant coach, si Rajon Rondo. Pareho pa silang may ego nitong si Chris Paul. Kung sakali kasing makuha pa rin ng Lakers itong si Chris Paul, magkakaroon ng 2 39 years old na player sa Lakers. Ayon nga doon sa report, wala din may gusto na management ang kunin si Chris Paul para sa team. Andyan naman yung Clippers na isa din sa mga team na interesado pa kay CP3. Base doon, gustong puntahan ni Chris Paul na team ay LA-based or California-based team. Meron kasing isang option pa kay CP3 ang Golden State. Yung $30 million niyang non-guaranteed, pwedeng i-convert ng team yun sa 2-year contract. Yung kontrata pa ni Klay at ni Kuminga, nakabase din kung magkano ang maaalis sa Golden State base sa kontrata ni CP3. Kung umalis man si Chris Paul, lalo na si Klay Thompson, ang isang player na susubukang kunin ng Golden State ay si Paul George. Bumaba kasi yung interest ng mga team sa kanya ngayon papasok ng free agency. Pero parang hindi ganun kagandang kunin si PG via financial standpoint dahil sa request niyang $221 million sa loob ng 4 na taon. Dalawa sila ni Steph na magkakaroon sakali ng $50 million and above per year. Mas magiging apektado lalo ang lineup ng Golden State dahil malilimitahan sila makakuha pa ng ibang player. Kung mas mababa naman ang ibibigay ng Warriors kay PG, bakit pa siya aalis ng Clippers na may offer na 158 sa loob ng 3 taon? So hindi ko naman sinasabing imposible na makuha si PG. Pero financial standpoint kasi ng Golden State ang andon. Ang isa kasing pwedeng gawin ng Warriors doon at ng Clippers, sign and trade sa pagitan ni PG at itong si Klay Thompson. Matagal na kasing iniiwasan din ng Golden State yung malaking payroll lalo na next season. Ang Sixers nag-iisip kung kukunin nila sa PG dahil ang nakaredy nilang package ay si Tobias Harris at draft picks para sa sign and trade. Pero si PG para nagpaparamdam sa San Antonio. Sila kasi yung isa sa team na makakapagbigay sa kanya ng $221 million. Meron pa kasi silang nasa $25 million na cap space. Meron pa kasi mga exception at other transaction na pwede magawa doon para mapapirma itong si PG. Ang sinabi kasi niya sa podcast, kulang ng personnel ang San Antonio para bigyan ng talented player or teammate si Wemby. Base pa kay PG, babalik din naman ang San Antonio, ito ay patungkol sa pagiging contender. Dahil ang isa din sa target ng Spurs pagdating ng free agency ay si Paul George. Mismong galing na rin kay Wemby na maraming players ang nagpaparecruit sa kanya para pumunta ng San Antonio dahil gusto nilang makakalaro si Wemby. Ito yung bago pumasok ang playoffs at malaglag ang Spurs sa contention. Malakas kasi ngayon ang hatak ni Wembanyama.